Hello guys! Ayan, kumusta kayo guys? Ayan. So, may daily routine na naman tayo ngayon, no? So, ayan, kukwento ko lang sa inyo guys. Nung bata pa lang ako, parang, nahiligan ko na talaga pumunta ng Maynila. Kasi nga, kadalasan, mga taga-probinsya talaga, parang atat dati na pumunta ng Maynila. Kasi, feeling namin ng mga taga-probinsya, ayan, pag pumunta kami ng Maynila, mabago yung buhay namin. Kasi, pag umuwi kasi yung mga nagpupuntang Maynila sa probinsya, parang sikat na sikat sa amin kasi nga, syempre, iba talaga ang, estilo or style ng mga babae na nasa probinsya kaysa mga babae na nanggaling na sa Maynila, no? So, akala ko, ganun kaganda ang buhay, sabi ko, hindi na ako mag-aaral kasi mas gusto ko na pumunta ng ng Maynila kasi parang ang ganda ng buhay nila. So, yun, pagka-graduate ko ng high school, nagnanakaw ako na umalis. Yan. Hindi alam ng kapatid ko na alis na ako. Ayan, nag-apply ako sa kung saan-saan para sa katulong. Ayan, para lang makaluwas ako papunta nitong Maynila. So, ang nangyari guys, nagkaroon ako ng ticket. Ayan, lumayas ako. Ay, nung lumayas ako guys, nahuli ako ng kapatid ko so hindi ako natuloy. Ayan. Hanggang sa, palagi ko na ginagawa yun, hindi na ako nag-aral guys. Kasi nga, ang nakafocus sa utak ko is yung umalis ako pupuntang Maynila. Ayan. Gusto ko rin, parang nalagay ko na rin sa utak ko na gusto kong mag-Tagalog na ako, yung Tagalog na yung salita ko, yun. Kasi nga, pag umuwi ka ng probinsya, pag Tagalog ka na, wow, ang galing Tagalog na siya. Ayan, kasi nga, puro kami mga Bisaya, Tapos, sabi ko, ayan, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ako makapunta ng Maynila. That's why, ayan, nung nag-18 ako, nandito na ako sa Maynila. So, ngayon ko guys, napatunayan na hindi naman pala ganun kaganda ang Maynila. Ayan, parang feeling ko, ayan, oo, dito sa Maynila maraming trabaho, marami kang mapapasukan, pero lahat naman binibili. Hindi katulad sa probinsya, yan, dati nung nasa probinsya ako, hindi naman ako nagtatrabaho, pero masarap ang buhay kasi kakain ka na lang, ayan, kung meron kang gustong kainin, akyat ka sa bundok, maraming pagkain ka makukuha. Dito, kung gusto mong kumain, ayan, kung wala kang pera guys, ay wala ka talagang makakain. So, parang stop ang buhay mo muna. Pero sa probinsya kasi, kung walang pera, ayan, pag akyat mo ng bundok, ayan, napakaraming pagkain. Ayan, ulam, gulay, gano'n. Dito, kailangan talaga bilhin. Katulad dito, yung kamote, bibilihin mo 120 ang kilo. Samantalang sa amin, libre lang yan. Saging kamote, saging mga balinghoy, ayan, lahat libre lang yan. Gulay, libre lang. Kasi nga, may taniman kami, may lupa kami. Ayan. Kaya minsan, ako-confer ko din na parang ang hirap ng buhay na wala kang lupa. Kung siguro yung lupa namin kung dito sa Maynila at nagtatrabaho ako, siguro maganda yung buhay talaga. Pero, yun nga, dito ko sa Maynila, lahat binibili, wala ka talagang pwedeng hindi bilhin. Ayan. Kung, kung ang pera may 100 lang, hirap na makakain nun. Kasi ang kilo ng bigas, saka ang ulam, alam mo naman kung gaano kamahal, di ba? So, ngayon pabalik ako ng probinsya. Para naisip ko, sayang yung mga pagkakataon na sana nasa probinsya na lang ako, ayan. Pero, minsan naman naisip ko rin, hindi ko rin naman maranasan yung buhay ng Maynila kung hindi rin ako pumunta dito, ayan. At parang nagtatalo-talo yung isip ko guys. Pero ngayon, ayan, pati nga kapatid ko guys nagsasabi na, ayan, dyan ka na lang, ayan, baka hindi mo kaya yung buhay ng probinsya. Sabi ko, bakit hindi, galing naman ako dyan, ayan. So, sabi niya, tsaka na lang daw ako pupunta doon pag for example, hindi na ako magtatrabaho, yun. Kung nag-edad na ako ng 60 kasi nga, may pension na ako. Kaya sabi ko, hindi, ayan, gusto ko rin naman subukan, of course. Kung talagang hindi naman talaga maganda ang buhay, why not, hindi naman pwede naman bumalik sa Maynila. Pero, feeling ko, for good, ayan, mas okay sa probinsya. At hindi naman yung, pwede naman akong tatawid-tawid Maynila sa probinsya kasi dito naman din yung pamilya ko. Ayun, pero, ayan, we'll see kung nandun ako sa probinsya kung anong buhay meron tayo. Di ba kasi malalaman nyo rin naman lahat ng mga mangyayari sa akin.
So, ayan. Parang naikwento ko lang guys kasi super napaka ano ko talaga dati. Atat na atat talaga ako pagdating dito sa Maynila. Feeling ko talaga napakaganda ng Maynila. Ayan. Feeling ko talagang gaganda yung buhay ko dito. Pero sa kabaliktaran naman hindi naman gumanda. Pero at least nagkaroon ako ng pamilya. Ayan. So, ayun. Parang lesson learned. Ayan. Huwag mong bumadali. No? Para sa mga kabataan, ayan, sana matutunan nyo na kung kayo pinag-aaral ng mga magulang nyo, hindi yun para sa kanila, kundi para din sa inyo yun. So, kung natapos ka, yun lang yung magiging pamana ng mga magulang nyo sa inyo pag nawala sila. That's why, nung mga time na pinag-aaral ako ng mga kapatid ko, dahil nga hindi nga kasi pinag-aaral ng tatay ko, dahil nga yung tatay ko lagi nagkakasakit. So, yung first family ng tatay ko, sila talaga yung nagpa-aral sa amin. So, ayan, tinatakasan ko. So, ngayon ko lang guys naisip, kung tapos ako sa pag-aaral, baka hindi lang ako dito sa Maynila napunta. Baka nasa ibang bansa na ako, ayan. Mas maganda siguro yung buhay ko kung nakatapos ako ng pag-aaral. Kasi nga, marami akong mapapasukang magagandang trabaho at baka makaka-create pa ako ng business for us or for my family. Ayan. Kasi masyado akong doon sa mga sa course na kukunin ko. Bakit yung course na kukunin ko kasi is business. Ayan. But ang nangyari dahil sa katigasan ng ulo ko, ayan, hindi ako nakapagtapos dahil sinusunod ko yung yung instinct ko at yung sarili ko na mangibang bayan instead na magtapos ng pag-aaral. Ayan. So, ayan, para sa mga magulang, ayan, huwag niyong pabayaan guys yung mga anak nyo na sundin yung sarili nila. Hindi sila mag-aaral hindi sila magtapos ng pag-aaral. Kasi nga, tulad ko, ayan, imbis na mga yung nagpapaaral sa akin, hindi ako nag-aaral kasi nga, ang gusto ko is mangibang bayan. Ayan. Okay sana kung tapos na ako. Kaso nga lang, hindi pa naman ako talaga na, kasi high school graduate lang ako ng mga time na yon. At hindi lang talaga as in graduate guys, accelerated lang talaga ako. Sa totoo, second year high school lang ako, I'm accelerated to college level. Ayan, kasi kaya naging college ako. That's why, nung pumunta ako ng Maynila, ayan, magi-18 pa lang talaga ako. Kung totoo, hindi pa talaga ako graduate noon. Ang hinahing yung mga kapatid ko, kasi nga matalino ako pagdating sa school. Kaya hinahabol-habol nila ako para makapagtapos ng pag-aaral. Kaso, wala pong nangyari. Kasi sabi nga nila, pag gusto mo, gawan mo talaga ng paraan, di ba? That's why ngayon ko napag-isip na, ayun, mali pala yung ginawa ko. Dapat pala nagtapos muna ako ng pag-aaral before I'm going to another country or another Ayun, kasi nga, para kahit paano may baon ako, no? Hindi ito lang ang mapapasok, makapag-apply din ako sa iba. Ayan. So, ayan, yan din yung mga sinasabi ko sa anak ko Kasi nga, yung mga anak ko naman interesado talaga mag-aral. Kaso nga lang, ayun, yung pampaaral talaga ang wala. Yun, so, sabi ko nga, kung ako, kumita lang ng pera, kahit na hindi na muna sila magtrabaho, ayan, ako na magpaaral sa kanila. That's why, you know that, na ako hindi talaga umaalis sa social media because I hope na yan, I'm hoping na na maging okay din yung mga social media ko din, makatulong ako sa mga anak ko para makatapos sila ng pag-aaral. Ayun. Kaya, ang goal ko talaga ngayon guys is to pursue the social media for my family. Ayun. Kaya ayan guys, ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, hindi pa po nakapag-follow sa akin, ayan, sana i-follow nyo na ako guys, ayan, i-subscribe nyo na ako para guys, makatulong din naman guys sa pamilya ko, ayan. At sana darating ang time din na makatulong din ako sa inyo, ayan. At follow for more guys, subscribe, ayan, also like and share my video, ayan. Thank you so much everyone. Good morning, good morning.